Bullying in Philippine schools is a crisis that too often goes unseen and unheard. Recent national surveys revealed that nearly 65% of Filipino students experience bullying on a monthly basis, placing the country among the highest in the world for bullying prevalence. Despite national laws and local policies, bullying continues to evolve, spreading from the school grounds to virtual spaces, deepening wounds beyond the visible. How do these silent struggles affect our children? And how are schools, families, and communities responding? Let's find out from a voice on the front line. Welcome to Baguio Chronicle Podcast, Miss Irene. We're so grateful to have you today with us. Miss Irene, kindly describe your role as a guidance counselor of PSYCAR and how you deal with bullying or how you encounter bullying cases in your daily work. Thank you, Manang Lucy, for having me. It's really a privilege. So, as a guidance counselor, my work goes beyond academic advising. Oo. A large part of it is making sure students feel emotionally safe so that they can be able to maximize their potentials. They would be able to be made aware kung sino ba talaga sila. So, kailangan talaga nila ng safe environment so that they can be able to authentically express themselves. And by being true to themselves, na giging aware sila. Ano ba yung pwede nilang gawin, strengths and weaknesses nila. And by that, at least nare-realize nila yung potentials nila. So that later on, when they become professionals, talagang magiging productive members sila ng ating society. So as for my encounter, no? My encounter sa bullying naman. Actually, since very small yung school namin, it's easy to detect. Yun naman ang advantage sa amin. Ang nagiging encounter ko, like for example, number one yung when they come. Kumbaga ganon. When they come to me, immediately or personally, and they will tell me stories about the bullying experience. Ma'am, inasar ako, yung mga ganon. Ma'am, ang sakit ng sinabi niya. Kasi ang estudyante natin ngayon, very proactive na. They are empowered. They know the rights already. So alam na nila kung kailan sila nadi-disrespect at kailan sila kailangan magsumbong. So yun yung encounter. And then another thing dito is from the previous school, may mga ganyan kaming cases na nabully pala sila. And then all of a sudden, sa loob ng classroom, they are na-notice ni teacher o na-notice ni friend na parang, bakit ito? Medyo nagwi-withdraw. Bakit ito hindi sumasama sa ibang tao? Bakit ito, parang siyang shy. Pero pag titignan mo, meron pala silang pinagdadaanan. So, ang ginagawa ng mga nakaka-notice nito, since they are also informed, okay, about yung pwedeng signs and symptoms ng bullying, they refer it to the guidance office. So, kinakausap namin, and indeed, may mga experiences na pala talaga sila ng bullying na hindi na-resolve. Na sometimes, may trauma on their part, kaya hindi sila masyadong nag-open up sa ibang tao. Kaya ito yung mga binabantayan namin, especially sa mga grade 7 namin. Chine-check namin yan, kumusta ba ang adjustment ninyo, and by doing that, pag minsan yung mga iba talaga nag-open up na, in my school, my previous school, ganito yung nangyayari sa amin. Good thing dito sa yung school ko, yung mga ganyan na pwede palang maging ikaw, maging totoong ikaw, na may mga true friends ka palang makikilala, things like that. So yun naman yung mga encounter ko sa school ngayon regarding sa bullying na experiences ng mga estudyante. So, Miss Irene, based on your experience, gaano naman kalaganap ito? Like you mentioned that you have encountered in your particular school cases, because they come to your office or uh, uh, some changes or yung mga parang red flag signs na nakikita ng mga teachers. But from your experience, also from your previous work experience, gaano ba kalaganap itong bullying among adolescents or kids in school? Okay. Actually, ma'am,
Pagdating sa bullying, real talk ha, talagang nangyayari ito. Very common ito sa school. Especially sa amin nga, maliit na kami, nararamdaman na namin. May mga gantong kwentong estudyante namin. They how much more yung malalaking school na hindi nila na-monitor. Meron tayo noon yung sa EDCOM report, no, na they found out, no, from PISA 2018 na nakita nila na 65% of our grade 10 students reported being bullied at least a few times a month. And That's then, quite frequent. yes, ma'am, oo. Ito, national na to, ha? National survey na ito. And 40% experience it weekly. Imagine. So, naulit-ulit sa PISA 2022. So, 1 in 3 or 1 in 3 students still face regular bullying. At mataas pa rin ang rate ng incidents sa boys as compared sa girls. Kaya nga yata tayo nasabihan that we are the bullying capital of the world. Yeah. Oo, kasi talagang Parang it's so nangyayari. alarming, ha? Yes, ma'am. Parang naka-strike to na tayo. PISA 2018, PISA 2022. So talagang alarming ito. At ganun din when we get together ng kapwa naming mga kapwa kong mga guidance counselors. Pag nagkukumustahan kami, kumusta ang cases, meron pa rin, nangyayari pa rin ang bullying talaga. Okay? Kala nga natin, kwan na to tawag nito, medyo laos na in a way. Kasi kung titignan mo, ang struggles ngayon ng young people, ng students natin, hindi na siya, kumbaga, bullying. May mga iba, naririnig mo, talagang dumarating na meron silang mga abuse cases by adult, what they call this one, adult perpetrators, pero hindi pa rin siya natatanggal. Meron at meron pa rin. Okay? So, even in our region, ang trend ngayon is, although good news sa region natin kasi nag-drop down. Kasi nung school year 2020 to 2023, meron tayong 48 cases. Pagdating ng 2024-2025, meron na tayong 20 cases. Oo, parang more than half. Yes, ma'am. And down more than half. Good news kasi may nangyayari. And thanks to the effort ng Department of Education natin, marami na rin silang mechanism on how to prevent bullying. Marami na rin silang na-institute na programs and activities. And ito nga, pag anti-bullying month, talagang grabe din naman ang campaign against it. So itong mga effort na ito, nakikita na natin ang fruit. Ay, hindi madali na 48 tapos biglang bumagsak ng 20. That's a big slide. Yes, ma'am. Marami pa rin pala, no? In your school pati, na banggit mo na may mga bullying instances pa rin. Pero ano nga ba yung pinaka-common na forms of bullying, ma'am? Very common pa rin, ma'am, ang verbal bullying. Usually kasi nagagamit ito as a joke. Yung mga ganyan. May sasabihin, they tease you, they make jokes on you, na pag minsan, ikaw na nakakarinig, at first, onset, akala mo joke lang. Pero why does it hurt? Diba? Ba't ka nasasaktan kung joke lang? Usually, ito ang hirap sa verbal bullying in the guise of joke. Kaya medyo, parang too late na pag minsan na na-address in a way. Kasi saka na lang magrereklamo ang bata kung na-hurt na siya. Siyempre, ang defense naman ng perp usually or ng bully is joke lang naman. O nag-gaslight pa si victim na ang arte-arte mo, sinabi ko lang na ganito, na-hurt ka na, yung mga ganun. Kaya, very common pa rin ang verbal bullying among the other types. So, there are other types din po? Yes. So, apart from verbal bullying, ano po ba yung ito naman, mas common na nakikita? Meron pa yung social exclusion. Ito yung, hindi ko siya bate, so wag mo din siyang batiin, yung mga ganon. So parang hindi siya sinasali, yung mga ganyan. May mga instances na akala niya kasama siya sa group chat ng friends. Yung pala, meron lang nangyayari sa friends niya na hindi niya alam kasi hindi nga siya kasali sa group chat nila. So, yung mga social exclusions na nangyayari. Another thing is the physical bullying. Although, sa amin kasi, hindi gaano ito. Or wala pa. Kasi, tawag nito, considering na yung nature ng aming school, na masyadong academic,
And doon sila nakatuon. Masyadong busy mga bata. Oo, parang wala gaano. Okay, pero meron kaming mga experiences on verbal, social exclusion, but yung physical bullying, yun ang medyo mababa siya. Sa ibang schools, I know, nangyayari to, lalo na pag yung mga madidilim na lugar, doon nangyayari yung mga physical bullying, mga ganyan. Sa CR, yung mga ganyan, may mga ganyang reports. But thankful kami na sa school namin, wala naman sa physical. But as chair of, as part of the Philippine Mental Health Association of Cordillera, ma'am, ano ho ba yung nakikita nyo? Siyempre, ma'am, i-add ko na rin yung ibang experience ko from other schools. May mga ganyang instances talaga na parang nag-start lang sa tulakan, tulakan, hindi nila alam na tao nito. Sa pagtutulak nilang ganyan, na out of balance, na pakpak na yung ulo, parang ganun, nabagok na ang ulo, hindi na nagising. May mga ganong kwento talaga. And true enough, no? It can lead to death. At yun yung nakakatakot, no? Nakakatakot doon. Kaya nga maganda din na parang i-involve natin ang community. Ang community kasi hindi ko na lang babanggitin yung isang school. Good thing for this school kasi katabi niya outpost. So, meron kaming agreement with the outpost na kung pwede, you roam around para makita mo. Kasi may mga times nga na ang bullying, hindi naman nangyayari lang yan sa classroom. Pwede kasing sa labas ng classroom, sa nila sa labas, outside the gate. Yung mga ganong na, nila, tawag ito, mga antique ng tawag nito, physical bullying. Kaya itong isang school noon where I work at then, meron kaming ganong agreement. So, rorondahan nila para at least kahit paano mabantayan itong mga risky na area kung saan sila pwedeng gumawa nga ng physical bullying. Ma'am, I also forgot to mention, no? Ngayon, nag-i-escalate din ang cyberbullying. Ito medyo mahirap i-monitor kasi, ma'am, with the coming of technology, social media, nangyayari ang bullying, hindi na siya sa classroom. School. Nangyayari na yan beyond school hours, outside the home. So, paano mo to i-monitor? So, ito talagang ang cyberbullying with the coming of technology, medyo nag-evolve. No? Although yung traditional bullying like physical, verbal, social, andyan pa rin. Pero with the coming of the technology, nag-evolve ang bullying natin. Yun nga, nagkaroon tayo ng cyberbullying na mas mahirap na siyang i-monitor kasi nangyayari yan outside the school. Kaya dito naman, kailangang i-involve natin ang parents. From time to time, dapat chine-check din ng parents kung anong ginagawa ngayon ng mga anak nila pag nakaharap sa kanilang laptop, pag nakaharap sa kanilang mga phones. Oo, yung mga ganyan. Kasi usually, iPad, yes, tablet, yung mga ganyan. So, yun talagang medyo, kung sa reality ng bullying, it's really real. Common talaga, nangyayari pa yan. It's really, parang problema pa rin natin ito. Lalo na at, ang affected dito is kabataan, our young people. Kaya kailangan i-arrest talaga natin ito. Otherwise, na lang ang mangyayari. Yeah, especially because at the age na itong adolescent stage nila, they're most vulnerable kasi di ba? They're still finding themselves. Yes, Oo. Kaya very vulnerable sila at saka mas they're prone to trauma, di ba? Kasi hindi pa nga ganun kabuo yung pagkakilala nila sa sarili nila. Okay. Ma'am, na naririnig ko rin na may gender disparity. Parang yung bullying also differs between boys and girls. Paano po ba to? Ang boys kasi, when they bully, actually, ang boys natin, they can play two roles sa bullying. They can be the victim, at the same time, they can also be the perpetrator. Okay? Either or, usually, ang boys natin, when they inflict bullying, mas direct. Verbal bullying. They tease, they taunt, okay? Minumura, parang ganun.
Pag minsan din, direct assault o yung mga physical bullying. And usually sila talagang ina-assert nila yung dominance nila sa group nila. Ang babae naman, iba rin. Ang gamit nila relational relational aggression. They gossip, silent treatment, yung mga ganyan. Hindi ko siya bate. Oo, hindi ko siya bate. Mga ganyan, tinataasan ng kilay. So, very subtle yung manipulation. Yun naman ang sa babae. Okay? Although, hindi rin natin ma-deny, may mga babae na rin na nambubuli. So, pagdating sa role, dual role, pwede na rin ng girls. Pwedeng victim, pwede na rin siya. Nambubuli. So, although, mas madami ang nare-report na bullying cases na involve ang boys as compared sa girls. Okay? Kasi nga, ano ba, bakit ba sa girls? Kasi nga, you are being manipulated na Siyempre, pag manipulate ka, hindi ka naman, parang mahirap maging aware that you are being bullied na pala. Parang ganun. Kaya, hindi gaano yung report sa... Yeah. And then, it's more subtle. Yes, it's Kaya, more subtle. parang mahirap kumuha ng pruweba. Yes, ma'am. Opo. Kaya, very important din na ang school staff, employees, including our students, talagang ma-inform din sila na may mga ganito, may mga forms of bullying, mga ganyan. Kailan mo masasabing bullying na, kailan mo masasabing joke pa, o nasa normal pa. Yung panunukso sa iyo. Lalo na nga sa kulturang Pinoy, mabiro tayo eh. Yes, ma'am. Diba? Even in our worst situations, we can still joke about it. Kaya kuminsan mahirap nga i-distinguish. Ano po, ma'am? Yes, ma'am. Totoo po. Pero going back sa ating kultura, ano naman ho yung epekto ng yung Filipino values ng hiya, pakikisama sa sa reporting, ma'am, ng mga bullying malaki, ma'am. encounters? Malaki ang epekto ng ating kaugaliang Filipino. Okay? Kagaya nga ng hiya. Sometimes they don't want to report, they don't want to speak up kasi nahihiya sila. Baka ma-judge ako eh. Baka sabihin nilang arte-arte ko naman eh. Okay? I'm very, very weak eh. Kung baka cry baby ako, tapos nagsusumbong ako. They don't like that. Okay? Kaya hindi sila nagre-report. Sometimes din napakikisama eh. Especially, ang killjoy mo naman, di ba? Lalo pag hinaluan mo na yun ng joke, nagjo-joke lang kami, sumbong ka ng sumbong. So, they don't want that. Ayaw din nilang maikipwera sa barkada, kaya hindi rin sila magre-report. Then, meron din tayong tinatawag na culture of non-interference. Ito yung, huwag ka nalang madamay. Usually, nangyayari ito sa bystanders eh. Nakita nila, they witness it, wala silang ginawa. Bakit? Kasi baka madamay ako eh. Paano kung ako ang balikan? Tatambangan ako sa labas ng gate. Eh di kawawa naman ako. So mananahimik na lang ako. So yun yung mga kaugalian na meron tayo na talagang nag-prevent for the reporting of bullying cases. Sad to say, pero nangyayari talaga. Nangyayari talaga. Kaya mahalaga ang orientation programs, no? Ma-empower itong mga bata na magkaroon sila ng malasakit sa isa't isa. Ganyan. So, yun siya. Yeah. So, maganda yan po na may mga programa ng school na that can help address this. But going back to culture again, how does ethnicity or diversity affect bullying in a kagaya nga dito sa Baguio, no? Kasi tayo multicultural setting ang sa atin. Itong ethnicity ay nagiging source ba ng ng bullying yan? Used to be, ma'am, mas nakikita ko to, no? In my long years of practice ng counseling, mas nakikita ko na ito. But nowadays, kasi ang Baguio at Benguet, very diverse na. Ang norm natin dito is diversity na. Tas marami rin tayong mga trainings para sa mga students on diversity, respect for ethnicity. Lalo ng Baguio kasi melting pot ito eh, di ba? Nandito ang malalaking schools na oo, tama, sa Northern Luzon, di ba? Wherein yung mga karatig bayan natin pumupunta dito just to study. So, diverse na siya. So, kumbaga, unti-unting natututo na itong mga bata na makisama. Parang nasasanay tayo sa presence ng ibang kultura. So, siguro meron nangyayari pa rin.
Although I remember one case, no, na medyo ang nag-trigger nung bullying is yung sa accent. Yung, syempre may mga regional defect yan. Usually Yung dun, matigas, yung matigas. Instead na sabing green pen, nagiging grand pin, yung mga gano'n. Tapos nagiging source ito ng tuksuhan. That may lead to bullying na kasi below the belt na ang tira, yung mga gano'n. Pero as to, what do you call this one? This time, although siguro may mga stereotyping sa mga ethnic groups, mga ganyan. Pero hindi na siya kasing loud as before. Nung panahon ko, nung nag-aaral ako, medyo may ganyan kami. Sorry, nag-Ilocano ko. Taga-baba ka kasi. Ikaw kasi, gurot ka. Kaya ganyan. May mga ganun. Pero nowadays, mukhang na-lessen. Mukhang nasasanay tayo sa presence ng isa't isa. Intervention-wise, ma'am, what do you think has changed sabi mo nag-evolve na parang nawawala na ito. Yung may intervention ba ang ating mga institutions on cultural sensitivity, mga ganun ba? Does it help itong mga interventions na to? Yes, ma'am. Kasi I remember when I was still in the other school, we have this na unang na-train ang employees on inclusive education. So, pinaintindi sa amin. Na, we cannot, dapat walang discrimination sa mga students natin, no? In all walks of life, dapat ganito-ganito tayo. And then later on, naibaba ito sa mga students. So, magandang technique yun. Kasi totoo naman, in an institution saan mag-uumpisa inclusivity, di ba? Dapat doon sa employees mismo, para tulong-tulong na gawin yung institution as, parang safe place ng lahat ng bata. And then later on, dito mag-e-emanate, okay? Since minodel natin ang respect, ang empathy, mas tawag nito, mas na-e-enhance din yung understanding ng mga bata doon sa inclusivity na tinatawag natin. So that is one. Importante talaga na ang institution maging safe place muna. Okay? Na mag-start yan from the administration hanggang sa employees, hanggang sa pagbaba sa estudyante. Importante yon kasi before they can embrace yung inclusivity na yan, dapat na-feel muna nila. So nakikita nila sa role models nila. Yes, ma'am. So yung isang magandang intervention, yung inclusive education. And at the same time, kagaya kasi sa amin, inculcated na sa curriculum namin, sa values education, naka-integrate na yung respect. Okay? Yung parang, dapat ito yung basis talaga natin. Totoo nga naman, kasi dyan naman talaga nag-emanate lahat wala namang discrimination kung matuto lang talaga tayong mag-respect. So, yan. So, embedded din sa curriculum ng VALED namin ng empathy, being compassionate to other people. Kindness, yung mga ganyan. That's another intervention. Hindi man siguro natin siya namamalayan. Akala lang siguro ng mga VALED teachers, tinuturo lang nila. But actually, it's already intervention. It's helping them understand itong diversity na ito and being respectful din sa mga differences among tribes or ethno-linguistic affiliations. Yes. While these interventions are really contributing to the lessening of yung mga ethnicity factors, no? But nakita nga natin at nabanggit natin na it's still happening. So, as you mentioned earlier na malaki ang impact ng bullying among this age group, no? So, let's just pwede ho bang i-focus muna natin sa sa psychological effects sa kanila. Yung emotional toll na sinasabi na nakaka-experience ng bullying. Most common dyan, ma'am, is anxiety. Kasi syempre, ang bullying kasi nag-i-instill yan ng fear. Nakikita mo pa lang yung tao, natatakot ka na. Yung feeling na parang, pwede ba lamunin na lang ako ng lupa? Wag ko lang masalubong tong taong ito. So, anxiety talaga. Na sometimes nakikarry over na nila ito even in the presence of other adults. Yung fear na, baka saktan ako nito, na kahit may kasama siya, na nako-condition na silang gano'n. So, yun, yung fear, and at the same time, depression din. Depression din. Lalo na yung sa case ng
social exclusion. Yung having that feeling na hindi ako bate. Bakit kaya may kulang kaya sa akin? So bumababa ang self-esteem nila. I'm not good. Siguro walang maganda sa akin, hindi ako magaling kaya hindi nila ako sinasama. So bubulusok talaga yung self-esteem nila. And kapag nagkaroon ng ganun, pagbulusok ng self-esteem, that may lead to depression. And another thing, ito medyo na-encounter ko din, not in PSI, but in other workplace din. They have that suicidal ideations. Kasi from lowering ng self-esteem niya, meron na tong thought na I'm hopeless, I'm helpless, I'm not worthless. worthy. Oo, I'm not worthy. You combine them together. So, nawawalan ka ng meaning and purpose sa buhay, di ba? Imagine na walan ka ng meaning and purpose sa buhay, gusto mo nang magpakamatay because of this bullying. Kaya ang laki talaga ng impact nito pag hindi natin to nabantayan. Kaya nga tayo din na mga adults, no, especially yung mga kami na nag-work sa school, bantayan din natin. Kasi akala lang natin nga joke. Pero masakit na pala. May impact na palang mga ganito sa mga bata. And ito yung after effect niya. And we know very well na hindi lang siya, emotional tone, psychological effect. Kasi pag ito napabayaan at hindi rin siya na-intervene, this might lead to serious mental illness. Okay, mamaya magiging talagang clinically diagnosed na siyang depressed. Okay, mamaya pala nahulog na siyang post-traumatic stress disorder or yung PTSD yung sinasabi natin, trauma. And talagang you could just imagine, they are so young and then ito yung mga problema nila. Imbis na mag-enjoy sila, discovering the world around them. Oo. And there are times na pwedeng mag-lead ito sa substance abuse. Kasi nga wala silang outlet. Paano ako magkukup? Magbibisyo na lang ako. O kaya, yun nga, malilihis sila. They will be, yung may ganito actually when we conduct a study noon, way back na para lang to protect himself from the bully, nakibarkada siya sa mga gang. And what happened? Kasi ganun siya they will protect me. Di ba? May mga ganun silang promises They will protect me. Reres back kami pag ikaw ay binugbog ni ganito, ni ganyan. And later on, nandoon na siya sa mga activities na hindi na maganda. So, spiral down. As mental health practitioner, ang hirap yatang bunutin yung batang ganito. Tapos kung titignan mo, saan nag-start? Bullying. Nakakaiyak, Parang yun ang naging coping mechanism niya, pero lalo siyang napasama. Lalo siyang napasama. So, pwedeng mangyari ito. What about the bullies naman? Ano naman ang trigger nila kaya? Why do they bully? Hindi yun normal, ano? So, may mga trigger yun that have caused them to be such, no? Actually, ma'am, very interesting yan. Pagpapag-aralan mo yung dynamics ng bully, or bakit ba sila, what made them? Parang, bakit sila nakarating sa punto na nambubuli na sila? Una, it has something to do with the family. Kasi like, for example, although hindi ko sinasabi na lahat ng dysfunctional family, ibig sabihin, hindi okay na family, ang ending is magkakaroon ng bullying anak. Hindi naman automatic. Pero sometimes, ang laki ng factor Remember na ang home yan ang first school. Yes. Ang parents yan ang first teachers. Honestly, bago pumunta sa amin sa school, di ba? Meron nang na-build na values ang bata. Na pagpunta namin sa school, ang hirap muna siyang, kumbaga, what do you call this one? I-reform. Kasi meron nang naituro. So, going back sa family. Sometimes, ando dun nga, pag hindi okay yung relationship sa family, like sa conflict resolution, paano ba nila rini-resolve ang problema? Sigawan ba? Bugbugan ba? At a young age, kung ito ang nakagisnan niya, syempre paglabas niya ng bahay, ito rin ang gagawin niya. And then sasabihin ni teacher, masama yan, bullying yan. Na-confuse yung bata. Di ba, bakit sa bahay namin ganito? Normal ito. Pagdating sa school, bawal na, tapos sasabihin mo, bullying. Saan na ako tatayo as a young people? As a kid. So, pwedeng ganon. Yun nga. Pangalawa, pwede din kasi na, nakadevelop siya ng insecurities.
ito yung sinasabi kong study, when we conducted a study, although naman ito gearing towards yung making of a gang, parang ganon. Pero nakita rin namin na parang pwedeng maging trend ito kasi aggression ang pinag-uusapan natin dito. Na sometimes because of their insecurities, gusto nilang bumawi, ipakita sa mundo na magaling din sila, meron din silang kayang gawin, anong nangyayari. Nagkakaroon sila ng, ito nga, yung aggression, ang way nila. To take control na, you see? May pwede din akong gawin. No, magaling din ako. Pabubuli nga lang. Parang ganun, pang-aapi nga lang. But power is power, whether nakuha mo sa negative or hindi. Okay? Kaya kung pag-aaralan mo dito, pag minsan ang bully, abuse din to In a way, nakaranas din ito ng abuse. Now, hindi siya na-intervene and then nagkaroon ng role reversal. The bullied became the bully. Sometimes ganun yung mga istorya nila. Kaya ako, honestly, may soft spot ako. Siguro ang mga tao nagagalit sa mga bully. Bakit naman ganito? Bakit naman ganito? Pero pag nakikipagkwentuhan ka sa kanila, may hugot to. I'm not saying this as an excuse. Okay, syempre, hindi pa rin, kumbaga, excuse na porket ganito yung naging experience mo, mambubuli ka na. Okay lang yun. Okay lang yun. Hindi siya. Para lang din maintindihan natin na ang mga bully, many of them, may pinanggagalingan. Meron silang sakit na bit-bit na hindi rin nila alam paano mag-heal na proper way. Paano rin nila sabihin na nasasaktan din ako. Ang gulo rin ng buhay ko. Sometimes yung way nila, yung aggression nila, it's a cry for help. It's a cry for help. Kaya nga maganda sa intervention namin as guidance counselor, much as we provide, okay? Yung psychosocial intervention for the victim of bullies. We also, and it is a must na i-provide din natin yung intervention para sa mga nang bully. Kasi may kwento ito. May kwento. You could just imagine pag ikaw teacher ka, guidance counselor ka, dahil nag-intervene ka, dahil pinakita mong kahit papano mahal mo sila, in a way, willing kang tumulong, nagbago. Nagkaroon ng hope. Nasasabi niya, ay, after all, hindi pala lahat ng tao masama na nasasaktan ako. Hindi lahat ng tao mang-judge sa akin as a bully. At may nangyari sa buhay ng batang ito. Tapos siya naging next mayor ng Baguio. Wow. At ito maging advocacy niya. Yes. Di ba ang sarap sa feeling? Yeah. Hindi na tayo papagalitan ni Jose Rizal na pinabayaan natin ang mga kabataan. So yung ganito, ma'am. Just a realization at this stage, no? So, kung gusto rin nating mawala itong bullying talaga sa ating mga eskwelahan, kailangan talaga rin tutukan yung mga nabubuli. Hindi lang yung mga victims. Actually. Okay. So, balik naman po tayo sa mga proseso, no? Miss Irene. So, kapag may na-report na bullying case, paano ito usually hinahandle ng school setup? School setup. I believe hindi lang sa amin sa Pisay. So may protocol din pina-follow or structured approach ang mga schools, no. First and foremost, of course, kailangan kausapin yung bata para makita din natin kung ano yung extent. Ano yung effect, kumusta siya sa pangyayari ng sa experience niya ng nabubully. Syempre, we have to talk to the victim in private. Okay? And then, kailangan ma-inform ang parents na may ganitong pangyayari. And then after that, mag-fact-finding tayo. Okay? So, we have to look at, pakinggan din natin, including na dito yung alleged na bully. Tapos kung may mga witnesses din. And then afterwards, very important ang documentation. Kasi pag minsan, as practitioner, pag wala kang document, pwedeng mabalik yan sa'yo na na-mishandle mo. So, kailangan din yun. Tapos, gagawin din natin ang documentation para kahit pa paano meron tayong basis to give our recommendations, lalo na sa administration. Like, kung sa policy yan, di sa policy. Kung additional, resources, at least meron tayong, what do you call this one? Meron tayong document na panghahawakan. And then, after that, hindi pagminsan, no? Kung willing, ready na yung ating, kunyari, we found out talagang bullying ang nangyari. Restorative. Okay? We don't give yung punishment.
at least sa side namin as guidance counselors, kasi hindi kami nasa discipline as to yung kung may na-violate man sila sa pambubuli nila, hindi kami ang magbibigay nun. But sa part ng guidance office, we do restorative. Ano yung restorative intervention? We don't punish it. So, una, kung carry na or kaya na ng tawag nito, ng victim na makipag-usap doon sa bully, anong mangyayari? Mag-uusap sila. Siyempre, dapat yung presensya mo nandun doon. Or even sa parents. Kasi tawag nito, mga what they call this one, minor pa itong mga to. So, kailangan ng presence ng children. Sa amin, meron kaming ad hoc committee. Like for example, na-establish talaga na bullying ito. Meron kaming mabubuong committee na sila na magpa-facilitate. So, ang part na lang ng guidance office dito, ibigay yung intervention, both sa victim at doon sa batang ng bully. So, yun ang amin. And at the same time, syempre, fina-follow up mo ito, tinututukan mo ito. Kikita natin yung progress nila. Okay, kung nag-heal na ba, nakaka-cope na ba yung victim, and at the same time, may behavior change ba doon sa bully. Yung kumbaga, ginawa na ba niya yung napag-usapan ninyo? Parang gano'n. Or baka naman nambubuli na ng iba. Ng iba, parang gano'n, tinutuloy pala niya, so kailangan. Kailangan monitor. Yes, ma'am. So, doon din sa counseling, importante doon sa batang ng bully, very important din na tulungan natin siyang ma-realize na yung ginawa niya hindi tama. And at the same time, ano ba yung appropriate way of what do you call this one, expressing siguro yung frustration niya para hindi siya mambiktima na naman. So very important yun. Kaya tayo restorative, hindi siya punishment. And at the same time, magandang enhance din itong mga intervention na ito, itong approach na to, gawin natin school-wide. That's why sa mga sa school, meron tayong tinatawag na homeroom guidance program. So, it's an experiential activity wherein we talked about tawag nito, respect, compassion, kindness. So, ini-enhance siya ng homeroom guidance program. May mga activities tayo for that. So, may mga activities din ang guidance in information services. Like, we talked about bullying, the effects of it, where to get help through seminars, pwede gano'n. Or pwede din na you gather yung small group siguro ng estudyante, then do yung group discussion na ganito. So you mentioned these activities. Kasama po ito sa mga anti-bullying awareness Yes, program ma'am. po. Yes, ma'am. Awareness and prevention. So, I think part ng awareness, ng prevention, malaking tulong sa amin sa PISA yung early on ng school year, kailangang na-orient na sila about yung student code. Kasi sa amin, embedded doon itong bullying. Nadidiscuss talaga. especially yung mga freshmen. Yes, Grade ma'am. 7. Yes, ma'am. Although, yearly rin namin itong ginagawa na sinasabi na ng higher level, alam na namin yan. Pero kailangan Memorize na namin. Parang gano'n. Ma'am, para na kayong sirang plaka. Pero kailangan, para maisapuso natin. Yung mga ganyan. So, very important din talaga ang orientation. Ito yung isang wino-workout ko, ma'am. Kasi for quite some time, medyo natigil itong peer mentoring program. Kasi we have yung so-called peer facilitators. Sila yung natitrain on how to handle yung mga students or kapwa nila estudyante. Kung paano din nila ito matulungan on their level. Kahit man lang paano makipag-usap sa kanila. Tapos ililid tong mga batang ito kung sino yung lalapitan nila. It is, they are actually the arm of the guidance, ideally, guidance office. Kasi before pumunta ang bata sa guidance counselor, ang pinagsasabihan ng problema niyan is yung barkada. Friends yan. Kaya nga sabi ko early on kanina yung discussion natin, ma'am, na ang isa sa mechanism, bakit namin nalalaman ang bullying case through friends. So ito inaano rin natin sila, ini-empower din para maging effective na tawag nito carer or helper din sila ng mga yung co-students nila, kapwa nila estudyante. So that's one good prevention program. And of course, kailangan din natin kausapin ang parents through seminar para sila din,
malaman din nila anong responsibility nila, lalo dito sa digital or yung tinatawag nating cyberbullying. Na kailangan from time to time, yun yung sabi ko kanina, kailangan nung i-check din yung anak niyo. Yeah. Oo. And then natin also pabayaan. especially the younger ones, kailangan nire-restrict yung access Yes, to itong mga digital platforms Yes. kasi they can harm themselves by Yes. exposing to materials that are not ugma sa kanilang age o Yes, ma'am. so you mentioned na there's an ad hoc committee that is usually organized when there are bullying cases in school. Pero sabi mo rin na you involve the community via the parents, no? Ano yung yung ibang initiatives natin that involves the community like the barangay council or mga civil organizations sa community para sa tinatawag nating community level solutions. Actually, ma'am, ito yung area, no, yung involving lahat ng stakeholder. Lalong-lalo yung community. Kasi for now, ang involvement ng community sa amin is very visible naman si barangay captain namin, no, na pag may program, in-invite namin para kahit paano makilala sila ng mga bata na okay, at least meron silang idea na we have this people pala sa community na kapag maglalakad ako dyan at hinarang ako, pwede kong puntahan ito sa barangay. At least nakikita sila, nai-introduce sila sa mga barangay officials natin. Pangalawa, meron yung one time na bumisita si barangay captain sa amin, tapos nag-talk siya on anti-drug. Oo, siya naman. So, kinantaan niya yung mga bata namin about yung drug use, parang ganun, the dangers of it. May mga activities na when we ask for help, nandyan sila. So, andun pa kami sa ganung level, ma'am. Kasi sa ad hoc committee, gusto rin namin may involvement din ang community. Kasi sa totoo lang, ma'am, if we really want to stop bullying, hindi lang ito trabaho ni guidance counselor. Hindi rin ito trabaho lang ng eskwelahan. Dapat lahat tayo magtrabaho dito. Kasi remember, ang bullying, hindi na lang yan nangyayari sa loob ng school. Nangyayari din ito pwedeng sa labas ng school, which dapat na-involve talagang community dyan, sa loob ng bahay, sa digital platform. So, lahat talaga to tatrabahuin natin. Honestly, hindi namin to kaya sa school lang. We have to involve them. So, it takes a village to raise a child, di ba? Yes, Ika ma'am. nga. And the same goes for keeping them safe. Yes. Now, having heard this, itong sitwasyon natin sa school children, anong pinakamalaki or what are your biggest challenges that you face as a guidance counselor? Actually, ma'am, yung binanggit natin kaninang percentage sa PISA 2018-2022, yung statistics natin, actually, they are just the reported ones. Yeah. Meron tayong mga cases na hindi nare-report. Parang nga siyang sabi ko, parang parang to. It's just the tip of the iceberg. Yes, tip of the iceberg. Maraming cases ang hindi siya nare-report. Kaya nga, pag may reporting actually, pag may reporting on bullying, pag medyo bloated ang number, matuwa tayo. Sa akin personally, yun ang perspective ko. Matuwa tayo kasi natututo na ang mga bata mag-report. Kaysa yung ang tawag nito, they will just keep them to themselves na namamatay na pala sila, uuwi sila, ang dami nilang sugat, na nagkukos ito ng infection, and it will cause death, kagaya ng pinag-usapan natin sa physical bullying. Pangalawa, limited ang manpower. Ang sabi ng batas, ang guidance counselor sa basic ed, 1:500. Pero actually, ma'am, the last time I checked, meron tayong 4,000 vacant position ng guidance counselor. Walang nag-a-apply. Syempre, this is another topic. Okay. Pero sige, andito na rin tayo, ma'am. May I just take the opportunity also na marinig din ng mga guidance counselors na katulad ko. Mababang sweldo. Hindi naman sa sinasabi ko na mukha kaming pera, but we also need to live. Meron kaming mga kailangan din. Although nang-workout na to, ma'am, meron na tayong bagong batas ng mental health na kahit papano nabigyan naman ng dignidad ang practice ng profession. Pero kulang pa rin po. Kasi mantakin nyo, ma'am, ang guidance counselors, kailangan mag-masters para mapag-board exam.
Tapos yung load ng guidance counselors, mahirap. Kasi hindi lang puso mo at kaluluwang binibigay mo pag guidance counselor ka. Hindi ko naman dinidiscredit yung ibang profession, ma'am. Pero yung bagsak kasi sa amin din, emotionally, mabigat din siya. Oo, So, I would imagine there's also emotional toll on the yes, counselors. yes, ma'am. Kaya nagsi-self-care din kami. Oo. And at the same time, much that we want to, enhance our prevention programs din, mahirap din sa budget for the school. Kailangan talaga din na magbigay ang budget. Magbigay, like ang DepEd, talagang lakihan nila ang budget payment ng mga schools para para din gumulong yung mga guidance program para kahit papano ma-prevent natin itong mga cases na ganito. And at the same time, yun nga ma'am, problema talaga ng cyberbullying. Kasi nga sabi ko, very subtle to. It's happening outside the school. Mahirap mag-monitor. At ang scope kasi ng cyberbullying, malaki. Like kung ako, nag-post ako na, di ba, tinone ko ang isang kahit naman tinake down ko yan after a minute, na-screenshot na yan, nakita na ng ibang tao. So, ganun, medyo ito pa, malaking problema pa rin ito, ma'am. And then, of course, yung lack of community coordination. Parang hindi pa kasi ganon kaalam ang stakeholders, no? Kung ano ang role nila. Like, ang community, ano ba ang role nila sa prevention ng bullying? Parang ganun. So, kailangan pa talaga nating bugbugin ng awareness. Okay? Both, even naman sa mga school, pag minsan, di ba, medyo hindi din paalam ng ibang empleyado, ibang staff, na ano ba ang role ko? And of course, ito yung fear of stigma, especially sa mga estudyante natin. Hindi ho nakakahiya ang pinagdadaanan ninyo. Kung kayo man ay nakaka-experience ng bullying, hindi ho ito nakakahiya. Ito yung mga problema, my dear children, na hindi nyo kailangan mag-isa. Kailangan nyo ang adult, kailangan nyo ang teachers ninyo, kailangan nyo kami para ma-prevent natin ito at hindi kayo lalong masira. So, yung stigma kasi, ma'am, like for example, yun nga nakakahiya. Baka sabihan nila akong crybaby. Pagdating sa disrespect, kasi I consider bullying as disrespect dapat non-negotiable nyo yan. Sa mga nanonood na young people, dapat non-negotiable yan. If you feel that you are already being violated, being disrespected, you go and ask. You go and tell adults about those experiences para matulungan namin kayo. Hindi pwedeng nag-iisa kayo sa ganitong cases. Mahirap. Okay, so having heard all those challenges, ma'am, ano ho ba yung klase? What kind of support would strengthen your work as guidance counselors? Although, ma'am, na lumabas ang Mental Health Act noong 2018, pero let's face it, na marami sa schools na hindi pa in place ang kanilang mental health programs. So, kailangan trabahuin natin yun. Kaya nananawagan po ako sa makasama kong guidance counselors. Tingnan po natin na in place ang ating guidance program at the same time yung ating mental health programs. And of course, yung ngayong kakulangan din ng mental health professionals sa school, mga guidance counselors. So, kailangan talagang pagtuunan yun ng pansin, pinaglalaban pa rin po namin. One big fight to ng mga guidance counselors. Sana marinig po tayong mga kinakaukulan. Secondly, kailangan na rin po natin mag-train ng trauma-informed training for teachers. Kasi pag minsan, sa classroom, may experience na yung bata na, what they call this one, na bully. Tapos yung pananalita ni teacher, na hindi naman yung sinasadya, na trigger. O you could just imagine, kabam. Umiiyak na yung bata, nagulat si teacher. So yung mga gato, part yan ng trauma-informed. Paano ba ang tamang pananalita? Ano ba dapat yung mga tawag nito? Paano natin i-approach ang isang bata? Yung mga gayon, papag-aralan nun. Although, in our school, nag-start na rin kami. Parang we started kung paano ba, yun nga yung how to handle kids. Hindi naman exactly, I mean, in general, yung mga
kids na, tawag nito, mga students who are suffering from mental illness. We started having that seminars already during our INSET. Nakakatulong din. Kasi kailangan din malaman to ng mga teachers eh. Kasi baka sa kanila nagsisimula yung trigger. I don't pwede mean na sila rin. ang nambubuli ha, pero baka lang kasi natitrigger, parang mga ganun. Unwittingly, baka Yes, naman, ma'am. hindi nila namamalayan na sila rin ang pinanggagalingan Galingan. ng trauma ng bata. True. No? And at the same time, ang ating administrators, syempre sabi natin kanina, we want our schools to be safe. A safe place for these young souls. Syempre, i-check din natin yung policies. In place ba? May resource ba? May resource. To support yes, the ma'am, implementation. budget, diba? Budget, yung mga ganyan. So, at the same time, yun nga din, kung kailangan talaga, ma'am, need din talaga na merong kumbaga training din ang parents on this matter. Yeah, especially parents of this young segment of our population. Yes, ma'am. Ma'am, ano lang, for the benefit of our audience, may naalala ba kayong case na that made a difference, na bullying case that made a difference, na pwede nating i-share? Kumbaga success story ba? Success story. Yes, ma'am. Sige. Oo. I remember this, meron kami noon na nag-transfer from another school. Oo. Itong batang to, talagang titignan mo, ang laki ng potential niya. So, tuwang-tuwa kami nung nag-transfer siya. Kasi, wow, sabi ko, this is a gem. Parang ganun. And then, syempre, yung sense of belongingness naman, hindi mo agad-agad yan makukuha. So, syempre, lahat naman ng transferation ang gusto, magkaroon ng sense of belongingness. However, sad to say, na-experience niya yung bullying. Started with subtle teasing, nag-escalate siya over time. Hindi siya nag-report kasi nakakaya. Kasi feeling niya that time, nung nagkukwento na siya sa akin, baka nag-overreact lang ako. And at this same time, imagine, siya pa yung, meron yung sense na, baka part lang ito ng welcoming nila. Tapos at the same time, meron din yung thought na baka tinitest lang nila ako kung hanggang saan ang pakikisama ko, hanggang saan ang kurdon ko. Siya pa yung may effort na umintindi sa mga nang-aasar sa kanya. Okay? However, dahil matagal na nangyari, hindi niya to na-report. Hindi niya rin napapansin na affected na pala siya. So nakita ng mga teachers niya, biglang dive ang kanyang academic performance, wala, no? At the same time, nagwi-withdraw na siya, ayaw na niyang makisalamuha. Then, yun na yung refer sa akin. And indeed, bullying nga, legit na bullying ang nangyari sa kanya. And nung nag-uusap na kami, deep na yung pain niya. Parang ando doon na siya sa verge wherein, ayoko na ma'am, ayoko nang mag-aral. Wala na siyang makitang maganda sa kanya. Or yun nga, kahit yung self-doubt, ayun pala, nag-doubt na siya sa kakayahan niya. Kasi nga dahil sa pang-aasar dahil sa pang-aasar sa kanya. However, ang maganda sa kanya kasi may willingness. May willingness na mag-heal. May willingness na parang, sige, tutulungan niyo ako, tutulungan ko ang sarili ko na mag-bounce back. So, through counseling, yung mga yan, natulungan naman natin siya. And it took some time. Siyempre, very deep yung hurt It took some time. And then, nakabawi siya, hindi lang sa grades. Nag-graduate ng batang to with honors. At sa lahat ng nangyari, ang pinakamasaya akong turnout nito is naging advocacy niya. So, ngayon din, very active siya. Pinagdaan. Yes, pinagdaanan niya. Tapos makikita mo, pag nagkikwento nga siya ngayon sa akin, sabi niya ganyan, you know, ma'am, parang magnet ako. Paano magnet? Sabi kong ganyan. Magnet ako kasi parang lapitin ako ng mga bata or ng mga, tawag nito, kakilala ko ng ganito. Parang alam mo yung pinagdaanan ko din. So sabi niya ganyan, during that time, ma'am, hindi ko makita ang purpose. Ba't ko pinagdadaanan ito? Pero sa akin, medyo may ganun na akong perspective. Sabi niya, na kailangan kong pagdaanan ito para makatulong ako sa iba. Sabi niya ganyan. Kaya, ay, naku, ma'am. Talagang, syempre yung puso mo, bilang nanay ng batang ito, napakasaya mo. And, pag kagaya nito, ma'am, natanong niyo tong success story na to,
it reminds me na, may pag-asa. Mhm. May pag-asa, may patutunguhan ito when we prevent, when we intervene Mhm. sa cases na ganito. So, hindi siya hopeless, mahirap, challenging. Kasi, eto nga, it took us some time. Meron pa yung time na hindi ko na alam, anak, kung anong gagawin ko. At the back of my head, pagpipray na lang kita. Oo. Parang ganon. Kasi, ang hirap. When nothing works na, pray. Yes, ma'am, parang ganon. May mga ganon din akong moment. Pero ito yung mga success stories na tawag dito, pagbabalikan mo talaga, as a worker, mapapagod ka eh. Yeah. Pero pag sila na nare-remember mo, paano yung pinagdaanan nila, nakita mo kung paano din sila, kumbaga, nag-bounce back, may inspire ka na may katuturan tong ginagawa natin. Yeah. So, hindi siya hopeless. So, they become a source of Yes, inspiration. ma'am. Oo, And to kaya, carry on, di ba? yes, kaya sabi ko, fight lang, ma'am. Oo, Oo. fight lang. So, finally, what advice would you give to educators, parents, and students? Yeah. Siguro sa mga teachers, ma'am, importante na maintindihan din natin na hindi lang tayo nandoon just to teach our subject. Mm-mm. We can become a source of hope, Mm-mm. no? Yung treatment natin sa mga bata, pag hindi tayo nagdi-discriminate, pag merong mafe-feel ng mga bata that may acceptance on our Mm-mm. part, we can be the safe person. Mas madali for them magsabi ng problema. Mm-mm. Especially kung may, ito nga, particularly, or isa na ito dito nga yung pag nabubuli sila. Mm-mm. So, importante na we create a safe environment even inside the classroom at maging inclusive tayo. Sa atin dapat minumodel ang tawag nito, non-discrimination. Okay? Sa parents, ito ang laging problema ng bata, hindi sila nakikinig. Yung mga ganong drama, hindi nila ako naintindihan. So, I think, maganda din na pag nagkukwento ang mga bata, pakinggan natin. Pakinggan natin. And at the same time, tignan din natin ang reaksyon natin, ha? Kasi baka sa reaksyon natin, kaya ayaw na rin nilang Oo. magsabi. Kasi, Pagagalitan lang ako. yes, ma'am. Ganon. Or nagiging mas frantic ka pa kaysa sa kanila, di ba? Parang ganon. Ikaw na yung na-stress, parang ganon. Tapos susugod ka sa school. Oo. Hindi din po okay yon. And yun nga, ang pakiusap natin sa parents din, ganun din. Kung ang school magiging safe place nila, sana sa bahay din. Lalo magiging- na sa lalo na bahay. sa bahay talaga. Lalo na sa bahay din. And maganda na makipag-collaborate ang parent. Pag pinapatawag po kayo sa school, hindi ibig sabihin na may kasalanan agad ang anak nyo. Kasi laging ganito ang parent natin eh, no? Na parang, uy, pinatawag ako, ano naman ginawa mo? Baka naman ganito-ganito, hindi ko. Oo. At yun nga, hindi nyo ho kaaway ang teachers. Mhm. Magtulungan po tayo. Ganun, yun din po ang sinasabi ko sa mga kasama kong teachers, hindi natin kaaway ang parents. Mhm. Alay tayo dapat eh. Dapat dikit tayo eh. Mm. Kasi isa lang naman ang ating mandate, mapaayos at mapabuti ang mga bata. Mhm. For the students naman, yun nga, you have to speak up. Kagaya ng sinabi ko, you have to tell us, lalo pag may mga ganitong cases. And at the same time, wag din tayong maging madamot sa pagbibigay ng compassion sa ibang bata. Mhm. Remember, lahat tayo may pinagdadaanan. Ano man lang yung mag-smile ka kaysa umirap ka sa kasama mo, sa classmate mo. Maybe ikaw lang yung nag-smile na schoolmate niya. Mhm. And that is something for that kid also. Siguro magandang matutunan din talaga ng mga bata as young as they are, yung empathy, yung compassion. You know, when you show kindness, kindness will come back to you I mean, in different ways, pero times 2, times 3, and times 4. You will never go wrong when you give kindness to other people. Okay, thank you, Miss Irene, for your deep, thoughtful insights. You've reminded all of us that bullying is not just a disciplinary issue, no? So it's mental health, cultural, and human issue that requires compassion, collaboration. Sabi mo nga, it takes a village to raise a child, and community action. So again, maraming salamat.